Naku po, buong puwersa ni Senator Dante Marcoleta makikita nila ngayon, no? At ang tunay na kinakatakutan po talaga, hindi yung impeachment na to, kundi yung malaman nila yung kabuuan ng mga investigasyon doon sa ginawang partial report ni Pinky, bubuuin ni Senator Dante Marcoleta. Di ba sabi ko nga sa inyo, pinasa ni Pinky yung partial report yata sa ombudsman, no? Ngayon, hindi ko alam kung hindi yata tinanggap, no? Parang kulang. Paano ba naman? Kulang-kulang yon. Sabi ko nga sa inyo, 20 magnanakaw nakita mo. Ang nakasulat sa partial report ay 10 lang. Paano tatanggapin yun, di ba? Ngayon kay Senator Marcoleta, 20 magnanakaw nakita, gagawin 30 ni Senator Dante Marcoleta. Di ba? Ibig sabihin, mabubuo na po ang investigasyon ngayon. Kaya one bull at si Pinky po, nangangamba po, nanginginig na po. Bakit? Lalabas po ang katotohanan. Hindi po ito para kampiyan ni Senator Marcoleta yung mga DDS Hindi. Ito po ay talaga makikita nyo kung paano maghawak ng Blue Ribbon si Senator Dante Marcoleta. Kaya tingnan mo ilan lang po nagtatanggol sa kanila. Tingnan mo, si John B parang bumabaltad na. Pero ilan lang ang nagtatanggol sa kanila. Ilang mga vlogger lang. Pero lahat ng mga taon, kasi mga pinklawan papagulo mga pinklawan Pero kung titignan mo yung mga talagang hindi lang DDS mga ordinaryo, mga pamamayan, nagsasabi sila, iniinda na nila yung nangyayari ngayon nakakaiba, di ba? Keso, di ba yan, magpapalit na naman ng liderato. Ikukudita na naman sila Cayetano. Hindi para sa impeachment, Kasi sasabihin nila, kaya nagpalit ng liderato, kaya kinudita sila, one bull nila Cayetano kasi ayaw nila Marcoleta ang impeachment. Gusto nila harangin ang impeachment. No! Sabi ni Senator Dante Marcoleta, dati pala sa Net 25, kahit hindi sila makakabuo, kulang sila sa numero. Dahil kailangan ng 16 na senador para magkaroon ng boto dito sa impeachment. Kaso ilan lang sila. Di ba 24 ang senador? Palagay mo wala na si Bato, di ba? Paano sila makakabuo? Ilan lang sila, baka 12 lang sila. Wala pa nga silang 9. Ba? Ang minority ngayon, si Pinky, si Risa, dalawang tulpo, si Gatchalian. Wala sila makakabuo. Kaya itong nangyayari ngayon na pagpalit ng liderato na hawak ngayon ni SP Cayetano, hindi to para harangin nilang impeachment. At yung nagkagulo daw, yung Senate stage na sinasabi di umano, para daw harangin ng impeachment, ma-delay. Hindi! Bakit i-delay? Wala nga silang numero no? At nakapagtataka lang, etong kaguluhan na to, baka ang sabi ng iba, sila may gawa. Kasi para i-delay yung mali-malitang flood control issue na malapit ng imbestigahan ni Senator Dante Marcoleta. Mauuna muna ang impeachment. Isusunod na ni Senator Dante Marcoleta itong mali-malita. Ngayon, nangangamba si Pinky sa kasi one bull. Di ba? Bakit? Ba't nangangamba sila? Unang-una, maapekto, matutukoy ni amo ata nila. Di ba? Kung sino man ang amo nila, Pangalawa, sila ang mananagot. Bakit? Accessory sila sa pananakip. Di ba? Kapag nalaman si Senator Marcoleta to, ibig sabihin, nananakip sila. Di ba? Kaya itong dalawang senador na to, paluluhurin ni Senator Dante Marcoleta to. Ngayon, sabi niya ni Rowena Gonzon, hindi, marami nakakapansin ito. Ang sabi, para sa akin, secondary na lang. Secondary na lang ang impeachment ni BP Sara. Kaya worried ang mga ito sa palitan ng new majority sa Senate led by Senate Presidency APC. Mas takot sila mag-resume ang Blue Ribbon Committee led by Senator Dante Marcoleta dahil madaming pangalan sasabog pati ang mga most guilty na may mali-malitang nakawan sa flood control. Yan ang totoo. Hindi! Totoo! Sasabihin nila, peke naman ng mali-malitang pera, hindi naman totoo ang mali. Hindi pala peke, bakit nag-announce ang Pangulo? Di ba? Hindi pala totoo ang mali-malita Wala pala nakawan nangyari, ba't nag-announce ang Pangulo? Na mahiya naman kayo. At 5,500 flood control, natapos na, wala naman flood ghost project. Anong ginagawa ni Vince Dizon? Bakit siya nagaganyan? Nakakaatok na sa mga flood control, ghost project. Sana wala lang ICI, wala lang binuong ICI, wala naman pala Huwag nyo, alam nyo ito, ang nanloloko sa mga Pangulo, yung mga loyalista. Ilan lang yan, kakaunti na lang kayo. Di ba? Kayo sumisira sa Pangulo nyo, hindi DDS, tandaan nyo. Bakit? Uwirin mo, ang Pangulo nagsimula ng flood control issue, sasabihin nyo, hindi totoo? Di ba? Bakit? Akala ko ba siya nagpasimula? Sasabihin nyo, hindi totoo. Di ba? Ito, mapapainggan nyo po ang banat ni Senator Dante Marcoleta na talagang buong pwersa na kinakatakutan nila.
Kasi alam nila malapit na. Sabi ko nga sa inyo, pag si Satanas malapit na maparusahan, sabi sa Biblia, nandadamay na. Sabi niya si Senator Dante Marcoleta, parang leon na umaatungal. Umiikot ng 10 beses sa buong mundo ng ilang sa loob. Si Satanas kasi, undescribed ng Biblia, nandadamay na siya. Umiikot siya sa buong mundo. Oo, umiikot siya para Manila. Nangahanap ng kadamay kasi alam niya malapit na siyang parusahan sa araw ng paghuhukom. Malapit na yon. Kaya lahat ng umiikot siya sa loob ng 1 oras, siguro nakaka-1,000 beses siya umiikot sa mundo, hahanapin niya yung masisila niya, madadamay niya, matutokso niya. Diba? Eto ganito yung mga to. Desperado na sila, gusto na agad palitan ng liderato ni SP Cayetano para tuloy yung impeachment ni Sara at hindi matuklasan yung mali-malita. Kaya huwag kayong maniniwala na kaya inagaw ni SP Soto, SP Cayetano, itong liderato nila kay Juan Bull para harangin ang impeachment. No! Dahil kahit harangin man o hindi, kulang sila sa numero. Kaya ibig sabihin, kaya inagaw ito kasi hindi na maganda yung nangyayari sa liderato nila. Sila ang tunay na magulo, hindi ang ngayong Senado. Nagkataon lang talaga si Bato pumunta niya at gusto nilang hulihin, ibigay sa banyaga. Di ba? Okay. Galit na galit siya nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Mga ganun, ano? Naisahan, nautakan. Yun ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga Opo. ang kanyang presensya. Pero di ba siya, bago naman yan, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yon. Ganun ba? Para namang hindi mo naman alam yun eh. Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang lagi ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun. Hindi mo ba alam yung ngayon parang... Oy, eto bago tayo magsimula. Damahin nyo ang lahat ng sasabihin ni Senator Marcoleta ngayon at ating yung mga sinasabi ko rin. Bakit? May malalim na nangyayari ngayon na hindi alam. Ayoko muna ipaalam ngayon. Di ba lagi akong ganito? Ayoko ipaalam. O di ba, nakaraan sinabi ko sa inyo, may mangyayaring kakaiba. Hindi ko ipapaalam. Hayaan ko mangyayari. Kasi pag sinabi ko ganito, sabihin nyo fake news ako eh. Baka hindi tugma sa baka hindi tugma sa pamantayan nyo, yung gusto nyo mangyari, sasabihin ko eh. Baka ay fake news ka. Di ba sinabi ko sa inyo may kakaibang mangyayari sa Senado, hindi ordinaryo. Ayan na yun. Di ba? Nagkagulo. Di ba? O ito, meron na naman. Ha? Meron mga umiikot ngayon sa mga page. Ha? Na talagang pinapalabas nila kung nasaan si Bato. Ayoko muna sabihin, pero hintayin nyo yung bugso ng media. Tingnan natin kung kakagatin nila yung mga fake news na yon. No? Ganyan sila. Mukhang may magkakagulo ng konti. Na konti na naman. Kaguluhan ng katwiran lang naman. Di ba? Pero ayoko muna sabihin ngayon, siyempre, baka sabihin, di ba, fake news eh. Hindi ordinaryo ang nangyayari ngayon, tandaan nyo. Hindi hupa to. Kumbaga sa baha to, ano pa lang to, nagsisimula pa lang umapaw ang kalsada, no? Hindi pa to totoong baha dun sa nangyayari sa Senado. Yan akin yan Pero may mga impormasyon akong alam mo na, pero ayoko muna sabihin. Ano lang yun? Chorya muna. Huwag nyo muna ipagpalagay. Chismis lang muna ipagpalagay nyo. Opo. Napasulat yata sa banal na kasulatan yan. Ano ho ito? Diba? Nagkaroon ng katuparan po Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba? Nasalisihan ba? Nautakan ng mga One Bull eh. Nautakan sila Pinky, saka sila One Bull. Akala nila hindi sila mapapalitan eh. Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Okay. Sabi ng Biblia parang mga liyong umuungal eh. Di ba? Parang mga leon na umuungal, nandadaway na sila. Desperado na kung ano mga naisip nila. Na parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti, mga ganon eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita nyo naman, wala namang wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority,
Siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Ganyan. Yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay Siya pa SP Soto. nagpasumpa. Ganun kasi siya at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon Aba, ngayon parang lahat na lang gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Hindi. Kaya gusto nila makuha yung liderato, hindi para maging majority sila. Para yung mali-maleta maitago nila, yung One Bull sa si Pinky. Yung Pinklawan, iba naman layunin Alam ng Pinklawan, may korupsyon. Ng mga ibang senador ng Pinklawan alam nila may korupsyon nangyari sa mali-maleta. No? Alam nila yan. Ang gusto ng dalawa na yan, sila maupo, maimbestiga si Sara, maimpi si Sara. Okay, given. Pangalawa, ayaw nila malaman yung mali-malitang pera kahit alam nila kung sino kumuha. Kasi yan, sabi ko sa inyo, mawawalan sila, magiging kontrabida sila. Tingnan mo si, bigyan ko kay sample. Tingnan mo si John Vic. Diba? Dati, ang saya-saya nila, andyan si John Vic. Diba? Nung nakita nila si John Vic, medyo bumabaltad na. Medyo lumilipat sa kabila at medyo sumasang-ayong kala Sara sa panig ng mga DDS. Diba? Hindi nila mahuli-huli si Bato dahil ando na si John Vic, hawak na nga ambit sabi. Pero, hindi nila maano si John Vic. Isa lang ibig sabihin, itiyatapo na nila si John Vic. Ibig sabihin, dito, ayaw nila malaman, tingin mo nangyari kay John Vic, tinatapo na nila. Gusto nila palitan si Trillanes ang papalit. O kaya si Barbers naman, si Ace Barbers na papalit. Sinusukan na nila si John Vic ngayon, di ba? Kaya yan ang dahilan kung bakit pag nagpahayag ka ng pagkampi o pagsang-ayon sa mga DDS o sa anumang itatapon ka ng mga yan. Kaya natatakot ang Pinklawan, baka mangyari yon kung sakaling kampihan nila itong flood control issue. Baka itapon sila ng mga loyalista, mawawala sila ng boto. Di ba? Yan ang nauso-utok nila. Ibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%, ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na gano'n. Talagang nagpapahiwatig sila At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Di ba mo nasasabihin ng Yes. Si Bato Kanya, wala yan, hindi makakarating. Yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na It's another parang another shield of guarantee na parang kasi nga takot na takot ako rin naman, wala naman akong alam kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya di ba? Kinukumpara nila yung kalagayan ni Senator Bato sa kalagayan natin nila Trillanes. Ay niya, matapang sila Trillanes, sila Dilima, hinarap ang ICC to, ibang lahi to, isusuko ka, harapin mo nga. Kahit anong tapang mo dito, isusuko ka sa ibang lahi. Doon sa bayan, hindi mo naman nagawa ng kasalanan. Isusuko ka. Di ba? Hindi nila maintindihan yun. Ipagpipilitan nila yun. Kaya nilang isuko ang sambayan ng Pilipinong ito, pati soberenya, alang-alang sa galit nila sa mga Duterte. Yan, kaya nila ipagpalit yan. Pero, doon sa China, okay, ano sila? Uy, ayaw namin ng China. Ayaw namin apihin ng ibang lahi. Amin tong isla. Kala mo sino magtatanggol Pero yung lahi niya, sinasanla niya sa ibang lahi. Sinasanla niya sa dahig. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Hindi ko lang alam. Paano kaya mangyayari yun? 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisiyan. Yun ang kanilang pinagkagalaitin. Hindi nila akala ay makakatakbo si Senator Bato Nakalimutan nila PMP yun. Sagad sa training yung katawan nun. Akala nila siguro pagpunta doon sa Senado, mahaharang nila, mahuhold nila, hindi makakatakbo kasi 63 years old na nga naman Akala nila senior na nga, di ba?
Akala nila magagano nila. Yun, hindi. Pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot ito? Paano nakapasok dito? Oy, eto dadagdag ko lang malapit na nilang pagbintangan si Senator Marcoleta. Hintayin nyo. May kaugnayan ito sa sinasabi ko kanina na magkakaroon ng kakaibang gusto nilang pagbintangan si Senator Marcoleta. Hintayin nyo. Yan ang naratibo ng mga yan. Yan. Oo, para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Mhm. Ha? Narinig ko na po dati. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oh. Nako. Tama ba yun? Well, mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Oo, pagkatapos nun, lumabas silang lahat. Pumunta Opo. sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Mhm. Di pumasok naman ako. Oo. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng panang Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Oho. Kung paano sila naglulupasay. Di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oho. O di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. O di yan. Ba't ka ako ang pupula ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, ako na sabihin. Yes, pag, Talagang oho. ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagi. Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Oho. Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Noong ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Opo, po. kasi Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo Talagang- po mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Pinagpato, kahit Diba, siguro, naalala niyo yun? Kinuha nila leadership kay Senator Marcoleta, pati kay Jesus Escudero. May narinig ba kayo sa kanila na, eto, anong ginawa ni Senator Marcoleta? Nag-ambag pa siya ng ebidensya para sa mga diskaya, para sa mga ganito. Pagbibintangan nyo, kakampi ng diskaya. Siya ka nakapag-ambag eh. May narinig ba kayo na, ba't nyo kami pinalitan? Wala! May mga vlogger na masama ang loob, syempre, ba't pinalitan? At syempre, automatic, masama ang loob din si Senator Marcoleta kasi pinalitan. Pero wala kayong narinig na sa mga katulad ng ginagawa nyo ngayon. Di ba? Wala kayong narinig na ganyan. malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil Opo. kailangan matapos yung agenda namin. Mhm. Pero sila, nakita mo, Oho. wala nang, ayan, kayo, ano bang pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga, Oo, sinasabi yung chronological of events tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Kasi pag ganyan, taasan ng kamay yan eh. Sino sa majority, sino, di ba nakalata, sino, papalitan si SP, taas ang kamay. Ako, for one bull ako, for one bull. For Cayetano, di ba? Bibila ng 13, kulang nga sila eh. Hindi ko alam kung anong kasabihin nilang pananakot. Malamang pananakot ang gagawin nila. Hindi pakiusap, pananakot gagawin nila. Diyan kay Ligarda, pati kay Dalawang Bilyar. Yung Pia Cayetano sagad na sa kanila eh. Yung tama, yung Pia Cayetano sagad na sa kanila eh. Yung Dalawang Bilyar ang tatakutin nila na hindi ko alam kung anong gagawin nila. O kung sino mananakot, ang Senate ba? O yung mas mataas sa kanila? Hindi ko alam kung ano yung pananakot nila kay Bilyar. Di ba? Pero sabi ko nga, huwag sila matakot, andyan si Senator Dante Marcoleta. Talo sila ngayon. Maniwala kayo, talo sila ngayon sa kalagayan nila ngayon. Talo sila kahit anong tignan nila. Nangaasar na lang sila ngayon, wala silang magawa. Asar talo, maiga nga asar talo. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nila. Ako, nag-meeting pala yan, mga saan kaya? Malamang di sa Senado sila nag-meeting. Malamang sa labas yan. Sa labas sila nag-meeting. Kasi pag sa Senado sila nag-meeting, makakalata eh. Yeah? Nakipag-cooperate ako, nandun ako, Nandun nakikinig kayo. ako, pero hindi na ako nakikisali sa usapan.
Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Mhm. Ngayon, sabi ko, na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, Opo. ako, tapat naman ako eh. Mhm. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato. Kaya lang alam kong imposible. Oho, oho. Alam kong imposible, pero Sa sabi sarili ko, niyo talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato eh, no? hindi. Alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At saka paano paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya Opo. at eventually bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na siya sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin imposible. Oo. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Oh, yun ang magiging susi. Respeto Opo. naman. Alam naman namin yun, sabi niya. At tapos, ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko, walang mangyayari dito. Opo. Ganun ako eh. Opo, opo. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa Wala naman, doon. oo. Kaya nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. i-declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Chairmanship bigay. Ibig sabihin, kasi gusto talagang maagaw ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon. Kasi talaga, harap-harapan na po. Hayagan na po. Huwag na tayo magkunwari. Hayagan na po hindi nag-iimbestiga si Pinky. Hindi siya nag-iimbestiga. Tamo, natanggal sila ngayon sa pwesto ngayon. Ha? Tamo, pinasa bigla yung partial report. Kahit walang di pa pirma. Ibig sabihin, desperado na yung move nila eh. Desperado na sila. Kasi mabubuki niya mali-maleta eh. Hindi para impeachment, kalimutan niyo yan. Ha? Hindi, kaya nagpalit ng liderato sila kasi gustong perangin ng mga DDS ang impeachment. Hindi ho. Yung impeachment na yan, matagal ng lusaw yan. Ang nagpupumilit lang dyan yung mga whore. Ha? Pero lusaw na yan. Bakit? Dahil kulang nga sa numero sa Senate. Diba? Kulang yan. Dito, kaya nagpalit ng liderato sila para imbestigahan nila sa Senator Marcoleta ang mali-maletang pera. Di ba? Para palita, para mapasimula. Kasi yun lang susi eh. Nakikiusap na si Senator Marcoleta kay Pinky. Pinky, mag-imbestiga ka na. Kailan? Di ba? Nag-aaway na nga sila eh. Hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Bili mo, away ng dalawang senador away na sa lahat ng pagitan ng mga tao Ang tahimik pa rin si Bongit. Di ba? Ayaw pa rin mamagitan ni Bongit. Tapos si Pinky, wala. Ayaw pa rin mag-imbestiga. Dapat lang agawin ng leadership sa kanila. Di ba? Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Oho. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin na hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yun na merong kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Ayun. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi yun. ako umaasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Hindi sila makapaniwala na si Ligarda babaliktad sa kanila. Akala nila, papayag ba naman si Ligarda? Na si Senator Loren Ligarda? Papayag ba naman yan? Na inaapi na yung anak niya ni ES? Inaapi na talagang inaapi na ng mga lahat-lahat, binabastos na. Tapos hindi pa siya kakampi sa Marcoleta.
Eh, di ako, kakampi na ako. Paano sa anong parang inaapi si Libiste? Ha? Yung solar. Biruin mo. Ididemand, ano si Libiste? Di ba? Kakayurin nila. Hindi ko alam paano. Pero Ngayon, sana si John Vic naman ang sinusukan nila ngayon. Oh, sinisiraan ng mga loyalista ang vlogger. Si John Vic ngayon. John Vic, mag-resign ka na. Wala kang ano dyan. Wala kang ano. Dami nila ano dyan. No? Hindi ko alam kung napag-uutusan yung mga vlogger. John Vic, magtaka ka. Lahat ng vlogger ngayon loyalista, pag-resign ka. Gusto mababa ka. Magtaka ka, baka may utos dyan na ikaw ay sibakin dyan. Di ba? Ingat, ano ka dyan? Ingat ka na dyan. Di ba? sana mangyari lang, sabi Opo. ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang mag-trigger na para talaga mag-turn around. Pero ang, maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya magti-trigger. Opo. Saka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ka ako maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Ako po, protektahan ko talaga si Bato de la Rosa dyan eh. Bakit? Ibang lahi, papadukot mo. Padukot ang gagawin nyo dyan. Oo. Ibang lahi yan eh. Pinipilit nyo, nasa batasaan niya yan. ICC. Kasi galit kayo. Kaya nyo sinasabi na sa batas yan. Di ba? Pero yung kay Martin, ayaw nyo ipatawag. Sa simpleng interparliamentary courtesy, ayaw nyo ipatawag. Ha? Ngayon, mas big deal sa iyo tong ICC, pat ibadalin si Bato doon? Kasi pabor sa inyo. Di ba? Pag hindi pabor sa inyo, gagamit niyo kayo ng batas. Di ba? No. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun sa nga. tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng may ka. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate Hindi, President. hindi not all position. Oo. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To Oo. declare all positions vacant. Oo. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. Oo. So yun pa lang So, ganun Okay. kainit si Bato Oo. nung dumating. Kaya, Kasi nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Yan ang gusto ko eh. Oo. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh, yung nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Kaya Oo, inihingal po eh. hinahabol ako. Oo. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala. Iba FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, pasag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. May dugo. Oo. Sa kakaganon niya yata sa Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. O, di ba? Ibig sabihin, kagustuhan ni Juan Bull yan. Kung ayaw mo, hindi mo papayagan yan dyan. Kasi hindi pa naman niya alam may warrant eh. Saka na nilabas ni Triniling ang warrant, yung nagkagulo na. Wala bang paggalang sa Senado? Ah. Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang. Oo. Tapos, Tandaan nyo ha, sa majority nila Marcoleta, maraming abogado. Di ba? Ang dami. Sila isa lang abogado nila. Ewan ko, abogado ba yun si Kiko Maching? makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. As tinanong ko siya habang Desperado na nga yung mga yan. Kaya nila, ayaw nilang ipaboto si Bato. Buti nakaabot. Parang si Bato lumalabas, parang isang kasal na tumututol siya eh. Tutol ako sa kasal, di ba? Magbabasbas na yung pare, pero tututol siya. Umabol pa, ika nga, si Bato, di ba? Parang gano'n nangyari kay Bato, in the last minute, nakahabol siya sa botohan eh. Kaso ayaw nila mangyari bumoto si Bato. Kaya ang tanong sa kanila, nabigla sila, subconscious mind nila eh. Ang sabi nila, bakit ayaw nakapasok ka? Bakit nakapasok? Bakit? Wanted ba to? Bakit? Wala pa naman, hindi nyo pa naman alam may ano siya, hindi nyo pa naman alam may ICC warrant si Trillanes sa dala.
at hindi nyo pa alam kung talaga totoong wanted siya. Tama? Isusumpi na pa lang siya. Tama? Di ba? Pero bakit yung reaksyon nila? Bakit ka nakapasok? Sa madaling salita, alam nyo na may warrant siya. At mahirap na ito, sa palagay ko, sabi nga na matatanda, ang isda na uhuli sa bibig, hindi sa buntot. Kaya sa pagkakataon na yon, hindi pa nilalabas si Trillanes yung warrant na yon, saka lang nagkagulo. Ibig sabihin, alam na nila, before na magkagulo, na may warrant si Bato. Kasi hindi nila sasabihin yung word na bakit ka nakapasok. Ibig sabihin, alam na nila may warrant. Ibig sabihin, may koordinasyon na sila. Ang masama nito, baka may koordinasyon na sila sa itaas at kay Trililing. O, hindi sabihin, planado nila si Bato. Ayaw makaboto. Bakit ayaw nila makaboto si Bato? Sa impeachment? Hindi sa impeachment. Ay, kulang ang impeachment kahit wala si Bato. Partida, tanggalin yung si Bato. Kulang ang impeachment na numero Ilan lang sila. Di ba? 16 isang kailangan yan. Di ba? Kulang sila. Matagal siya sabi ni Marcota. Bakit? Dahil niya sa flood control issue. Wala kami ibang maisip. Ayaw namin isipin sa flood control issue kaya ayaw niyo si Bato makabalik. Pero yun ang talagang lumalabas na talagang yun ang nakikita namin. Yun ang hinihingi. Yun ang binibigay ng pagkakataon sa amin. Na si Bato, kaya gusto niyo tanggalin kasi nga ayaw niyo malaman yung flood control issue. Yun lang yung walang iba. Sige, mag-isip kayo kung ano. Mga kamunting kaalaman, mag-isip kayo kung ano pang ibang paraan bakit gusto nilang tanggalin si Bato. Sige nga, ayaw nilang makarating ng pagboto. Sige nga, ano pang dahilan? Sige, wala ibang dahilan. Yun lang yun, yung mali-malitang pera ayaw nilang matuklasan na. Sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi nga, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. With no reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos, nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, Opo, ay, yung di pa yata, yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yan. yung Lunes yata yun. Pa yun. Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niya, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag nyo niyang tutugisin. Tignan mo na nga. Kaya pa. Ibig mo sabihin yung hagdanan kung saan niya sinabol ka, hindi party ka ako ng Senado. Yung parking na, doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako supreme. Kaya pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant to pa? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyu. Kasi yun ang officiality Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siyang binibigay. Tama, wala pala. Ni walang ibig sabihin, may talagang gustong ipadampot si Bato dalhin doon. Yan ang magkakasapak at magkakasabwat. Gusto nila dalhin si Bato doon. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Naku po, yari ka ngayon, Trililing. Papatawag ka nito. Pag nasa Blue Ribbon to, papatawag ka nito, tsaka nito. Maniwala ka kay Senator Marcoleta. Sino ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin Lagot ka ngayon, Trililing. dito Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC. O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes. Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo siguro lumakas pa ngayon dahil pinagkaganon nila kami.
O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato Senator Bato, dahil Mm. biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. Mm. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Mm. Nagpusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Oh, yun nga. O halimbawa, nagbotohan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat para ma-convict si Sara? yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. Oh, One-third. Two-thirds. Two-thirds. Opo. Paano sila makakuha ng 16? 12 kami. O, di ba? Paano sila makakuha? Alisin mo na si Bato doon. 12 sila eh. O, paano sila makakuha? Sige nga. Oh. Lalabas, 14 lang sila. Sagad-sagaran na yun. Kulang pa silang dalawa. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihin siyam lang kayo, ano pa man. Pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutang. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung may Hindi, pinalalabas lang nila kunwari yan. Na kunwari, kaya kinukuha nila Cayetano ang leadership para impeachment pigilan. Para yung taong bayan, sakaling magalit si Cayetano. Pero ang layunin nila, ilihis na wag malaman yung mali-malitang pera na malapit na matuklasan ni Senator Dante Marcoleta once na makabalik siya sa Blue Ribbon. Kasi ito, nagkagulo lang eh. Dapat aayusin na ni Cayetano ang chairmanship eh. Kaso nagkagulo nga eh. Kaya uunahin muna sa Monday yata ang impeachment trial. No, hindi ko alam ha, parang gano'n. Etong Blue Ribbon mahuhuli na to, no? Kung ako diyan, uunahin ko Blue Ribbon eh. Mali-malit ang pera eh. Pero sige, pagbigyan natin baka sabihin bias sila eh. Oh, yan ang dahilan. Nililin lang nila taong bayan para gusto isipin ng taong bayan. Kunwari, sabihin nila, magpapalit kami ng leadership sa Monday, aagawin ulit namin kay Cayetano ang leadership. Kunwari lang yon. Alam nila hindi nila maagaw yon. Ang gusto nila, yung tao mataranta, magalit, mag-rally, laban sa kanila. Yeah. nasa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal ng maraming reklamo. Ang gusto nila, ma-pressure si Legarda. Kasi alam niyo naman, si Legarda, madaling ma-pressure sa kayong bilyar. Pag na-pressure siya ng taong bayan, lilipat niya naman talaga sa kanila. Yun ang gusto nila. Mo kasi, unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag Ano ka ngayon? ng Isa pa yun. Ng Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos 9 na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kasi kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila kasi sila yung nauuna eh. Puro na lang yung puro ganun na puro muna malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun? Kung bakit? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. No, nakapagbigay naman tayo ng panibagong makabuluhang komentaryo at puno ng kaalaman at karunungan at isang masustansyang pag-uusap. At dapat talaga ito, himay-himay natin para sa inyo at ikatututo nyo. At lesson learned niya ika nga, no? Ngayon, alam naman natin na talagang nagkukumahog na sila para mapagtakpan ang totoong dahilan ng kung bakit talaga lahat nagpalit ng leadership yung sa mali-maleta. Hindi para sa impeachment, at tandaan yan, no? Nililihis lang nila ang usapan para kung sa ganon, malito ang taong bayan, no? Para hindi sila mahalata, no? Malapit na po matuklasan, tandaan yan. Okay, ganito lang po. Paalam po sa inyong lahat.